Question for all. Okay, so what comes to your mind when you hear or see the word comfort? Hmm. Okay, I'll go first. Comfort. Ang una ko naiisip dyan would be comfort food. As a as a stressed millennial, every time na alam mo yun na parang wait, I think stress is coming. I need my comfort food. I need Mhm. I need noodles or ice cream Mm. ganon to give me comfort. How about Mhm. you? Our special guest for tonight, Red. Hello, hi. Thank you for guesting me. But for yung Mhm. comfort food din yung naisip ko eh. Kasi nga, Mhm. I'm a foodie. So since yun na yung sagot mo, iibahin ko yung sagot ko. um, I would say, yung bed ko. Yung, kasi when you go out, parang when you work, at the end of the day, alam mo yung amoy ng bed mo, yung amoy ng sarili mong bed, yung amoy ng sarili mong pillow, um, yun yung parang nakaka-relax Mm-mm. and parang you will fall asleep. Hmm. So para sa akin yun yung naisip kong comfort. Nice. How about you, Yeah. Pot? Mm. Hello. Well, ang unang pumasok talaga sa isip ko ay food din. Kasi nga, Tatlong foodie, okay. Oh, kita tatlong niyo foodie. naman sa aking jawline. Tapos sabi ko, wag na yung food, ano na lang, bed. Sabi ko ganyan kasi nga ganun. Pero since sinabi na rin siya ni Renz, um, iba na lang din yung akin. So, pag naisip ko ang comfort, ang naisip ko ay fabric conditioner. Kasi mas babango siya kaysa Why sa not? Downy. Yan. Pero when I hear comfort, ang naisip ko rin talaga is relaxation. Yun. Parang pag sinabi mong kailangan ko ng comfort food or kung kailangan pumunta sa comfort zone ko, parang ang ano lang na is stress ka or Mhm. problemado ka or malungkot ka. Kaya mo naiisip yung comfort something mo. Yeah, that's it. And syempre, welcome sa bagong season ng Question? Oops. Ay! Oops. Oops! Oops. Kasi hindi na siya Tuesdays with Ikes and Pod. Today marks the first episode of Question for all with Ikes and with our special Paul. guest from Woo! taga saan ka ulit? Uy, pakilala ka muna, Renz. Go. Hi everyone. So I am Renz, classmate ako ni Ikes nung college sa PLM. And I'm currently living in Lausanne, so in Geneva, Switzerland. So ayun. Yeah. We're going Yeah, so thank you for international. guesting me. Geneva. Bongga. Well, I'm Pot and I'm from Makati lang. And we have our person here. Ikaw yan, Sino Ike. Ay, ako ba yan? Sorry. Hi, ako si Ike's. Ako ay from Manila. I'm now living in the land of Villiers. Charot, Etivac. Yes. And Cavite. dahil napag-usapan natin ang Mhm. comfort or whatever it is, ipapaliwanag to ni ating Madam Ikes. Go. Akala ko may sasabihin kayo, papasa mo Wala pala na. sa akin. So, ba't ko nga ba natanong yung comfort? Thank you for leading to that pot. Kasi, what if, di ba, as we mentioned, ako, comfort food, si Renz, I think it's considered as a place. So, comfort place mo yung bed mo. And then si Pot, ang comfort niya is yung Fabcon kasi mabango, Fabricon. fabric conditioner kasi totoo naman 'di ba may aromatherapy, it's therapeutic kapag nakakaamoy tayo ng mabango, 'di ba? And the mention din na po yung about stress kasi pag comfort parang kaakibat niya yung stress, 'di ba? What if
what if yung feeling ng comfort na yun or that comfort zone that you are in gets overwhelming or gets uncontrollable, 'di ba? Do we stay in that zone? Do we stay in that comfort zone or do we leave? Do we get out? Oh. 'Di ba? So, Pero before we go there, syempre, kasi iniisip natin yung mga bagay-bagay na uncontrollable or parang overstaying na tayo dun sa comfort zone na yon or sa mm, comfort place na yon or comfort fabric conditioner na yon. Ano muna, since may ano tayo, parang roleta or something, ano naman yung mga comfort food, place, or things nyo muna? Kaya syempre para ma-rediscover natin or malaman nila kung ano ba talaga yung comfort something natin sa isa't isa. Kung tama yung flow ko, Erica. hindi. Well, siguro example na lang din. Hindi naman ako sumusunod. Hindi ka na naman sumusunod sa flow. But comfort, well, siguro specific example. Sige, let's go back. Specific example. Ayun nga, as a foodie din, ako talaga automatic yun sa akin na when I get stressed, ice cream. I think na-witness mo to pot nung one time na nag-podcast. Ay, nabala ka. Hello? Nagre-record tayo, kumakain ako. Kasi nung time talaga na yun, as in, nandun ako sa verge na gusto ko ng nakaka-stress talaga. So automatic yun. It's an automatic response for me to look for ice cream or or noodles, ramen. Medyo mahal na yung ramen sa Pinas. So kahit yung Nissin Cup, okay na ako doon. Charot. How about you, Pot? Hindi, si Renz muna. Ano naman yung Okay, comfort Renz. food mo? Ako, food? As a foodie. And go to food. Anything sweet. Gusto ko ng matamis. Like, pag magkikrave ako, yes, ice cream. Gusto ko yung ice cream. Pistachio or mocha. Social Or naman. salted caramel. Pinaandaran double Dutch lang yung meron dito. Charot lang. Hindi kasi ayoko hindi ako sorry pero hindi ako kumakain ng halo-halo eh. Ayoko yung mga beans, yung mga ganon. So ayoko yung for example, alam mo yung tig for 5 pesos. Hindi ko alam kung magkano na ngayon Pero yung tig for 5 pesos na may munggo. Yung pangkalye na Oo, ice yung inaalok cream. sa ano. Oo, yon. So ang ginagawa ko doon, yung munggo pinapakain ko sa brother ko. Tapos kinakain ko yung dulo kasi ayoko ng may munggo. Oo. Gets, So gets, yon, gets. nung bata ako, yun talaga ice cream or popsicle, alam mo yun, yung Mm. tigdados before. Ay, Uy, oo. tigdados. Yung binabali. Yes, yes, Oo, true, 'di ba? true, Yung yun. Oo, binabali. yun, yun. So, yun, yung bata ako ganun. And then now, syempre, may work na tayo. So, Oo. level up na tayo, di ba? So, from your other podcast, yung mga sinasabi mong food pot, yun yung mga, yun din yung mga gusto ko. Ganyan. So, so ramen, ganyan. Like what Ike said. Tapos, ano pa ba? Yun yung ice cream talaga matatamis eh. Yun yung gusto ko. Hindi ako ma-chocolate. I'm not into chocolates. Given na ang sarap ng chocolate sa Switzerland. That's true. Oo. Hindi ako ma-chocolate. Siguro yung sa isang, for example, yung isang Toblerone na ganyan, Oo. siguro half na triangle or isang triangle lang yung kakainin ko and then the rest, ibibigay ko na. Sana makarating Yun. sa amin yung Yun yung sabihin ko next. No? Kahit hindi naman kalahati, kahit yung buo na lang. Kasi hindi ka naman mahilig eh. Padala mo na yung buo. Padala mo na lang dito. Sige, next time. I will try tapos gusto ko ipapakita nyo na, it's from there. Ko. Kahit araw-araw ko pag gagawin yun. Kahit isang triangle first day story. Diba? So, IG story Wow. yun. Charot lang. It is from Geneva. Thank you, Renz. How about you, Thank Pot? you. O ikaw, anong alam mo? Nako, alam na alam ni Ike yung comfort food ko. Especially kapag stress ako. Tapos napaka-simple lang niya. Ang comfort food ko lang talaga is rice, sunny side up egg,
ketchup, tsaka Knorr seasoning. Yun lang. Just kailangan yung ketchup, banana ketchup. Ayaw niya nung tomato. Gusto niya Ayoko yung ng banana tomato ketchup ketchup. So, talaga. banana ketchup. Totoo. Yung tatlo yung, ang pinaka-tandem talaga niyan is dalawang sunny side egg talaga. Tapos pag kayang i-fry yung gawing fried rice Mm-mm. yung fried rice. Tapos lalagyan ko ng nori seasoning, tapos ketchup. Tapos yun na magmumukmuk na ako. Kakain na ako habang umiiyak. Tapos yun lang, ganun lang ako kasimple. Parang sabi ko nga yung fried egg, kaya ko Mm-mm. siyang kainin araw-araw. Like hindi ako nagsasawa. So parang comforting talaga yung egg sa akin. Yun. True. Okay. So, kaya naman pala niya oo, kaya pala gusto niyang ibalik dun sa comfort food yung usapan. Kasi, iconic yan. Actually, alam mo rin, kapag kunwari kumakain din ako ng sunny side up na with rice, ketchup, at saka nor, sa kanya ko nakuha yun. Diba, pinicturan ko pa, tapos pinakita ko sa'yo. Kasi nga, sa kanya yung comfort food niya talaga yun. Tsaka, Parang, yung sa egg din, naalala ko lang merong parang may story lang din si Ike sa akin. Hindi ko alam kung tampo ba niya sa nanay niya to o hindi. Pero parang tungkol dun sa itlog na sunny side up na sunog yung gilid. Sa yun galing, di ba? Tapos tampo mo yun oo. sa nanay mo. Sige, dahil Kasi na-bring up mo nasunog na yung yan. gilid. Hindi, Oo, yung actually, sunog-sunog yung gilid. ano yun kasi, ang story kasi noon is that comfort food, favorite, I think we all love sunny side up kasi ano siya, associated siya with Yeah. breakfast. So, happy food talaga siya. Sa bahay kasi, ang my favorite, ayoko kasi nung sunny side up na tostado yung gilid. Ayoko nung, Oh, kasi yun. feeling ko parang plastic yung, nagiging plasticky for me yung texture ng sunny side up. So gusto ko kumbaga sa steak, ano lang, well done. But not too well done. Yung parang ano lang, ano mang di ko alam tawag. Medium Di ba sa rare. Medium Yung well. medium may yellow, well? yung yellow, no, yung yellow parang medyo liquid pa, parang ganyan. Parang konti, oo, pero not too runny. Parang ganun. Basta ayoko Okay. nung tostado yung gilid. Wala akong pakialam dun sa'yo. Ayoko lang nung tostado yung gilid. Tapos every time na nagpe-prepare yung mom ko ng breakfast, tinutosta niya palagi. Kasi yung sister ko, yung eldest, favorite niya yun. Favorite niya yung tostado ng gilid. Eh ako, as a middle child, lagi na, hindi ko naman gusto yan. Pero kakainin ko. Kasi syempre, pag di ko kinain yun, may kuda din. So, yun yung So alam hugot mong ko hindi ka doon. favorite. Oo, but I think that's for I think that's for a different podcast. So, as a middle Sorry, child. middle child. Middle Oo, child din ako. 'di ba? Oh, So, so Sorry, bunso. bunso. So pag ay nako, ano, favorite ng lahat. exactly. So ayun na nga. So what if ito? Okay. So what if yung mga comfort food natin hindi niya na kayang ibigay yung level of comfort na kailangan natin in that situation or in that scenario. Like it's really too overwhelming na. Have you experienced to be in that kind of scenario na, wait, ito na ako. Should I stay or should I get out of this Should I comfort stay or zone? should I go? Yeah. Uy, may May pakanta siya. May pakanta siya. So, ayun. So since ano naman, na-bring up na yung hugot story ko sa Sunny Side Up Egg, I'll go first. um, this was way back 2018. So I was actually working. I was in a kind of hindi naman sabihing prime of career, pero medyo ganun na nga. Kumbaga medyo na-achieve ko na yung gusto kong role dun sa organization. Okay ako with my direct reports, okay ako lahat. I was earning not that much kasi hindi rin naman ako masyadong ambisyosa sa sweldo. Yung sakto nakakapag-travel, nakakagala with friends, ganyan. With my money, nakakabili ng kung anong gusto ko. So, nung time na yon wala akong, hindi siya masagi sa isip ko maghanap ng other work or to look for other opportunities. Kasi nga, parang okay lang naman ako, ganyan. Kahit at that point, feeling ko, I wasn't really, kumbaga parang on a different perspective, hindi ako treated well or that organization na I won't mention. But still, I stayed. Kasi naging comfort zone ko na siya. Alam mo yun na parang kahit gaano siya maging ka-stressful every month and kayang-kaya kong
to get through it, 'di ba? Kayang-kaya ko malampasan 'yon. Normal na lang yung stress. Expected na 'yon and I can do that gracefully, ganyan. But then, middle of 2018, I was put in a situation wherein okay na it was a very challenging position wherein parang Ifa-fire ka na, ganyan. huy, hindi naman. Pero more on ano Ay, hindi. lang, eto na yung mga you're not treated well. Parang sinasampal na siya sa akin ng universe na you're not treated well, you're not, to be honest, you're not compensated good as well. And andun na ako sa point na should is this still worth pursuing or is this still worth staying? And ang parang nung time na yun, although nasa edge na ako, hindi ayokong, andun ako sa masaya ako dito, this is my comfort zone. I don't know kung magta-thrive pa ako with other role. Although bata pa naman ako noon, pero nandun ako sa feeling na nakapag-establish na ako dito ng friends, nakapag-establish na ako ng oras dito, flexible yung oras ko, okay ako dito, ganyan. But i-risk ko ba siya for something na uncertain? Na magsa-start na naman ako ulit pag nag-apply ako or pag naglipat ako ng different companies, you know. But then again, so yun nga. So challenging yung situation, pero as usual, parang ano pa din ako, sige, sige, stay pa din kasi hindi ko talaga parang tatakot na takot talaga ako. Feeling ko hindi ako ganoon ka-confident. But then one day, ayun na. Parang the universe is really telling me na mag-decide ka na ngayon. It was in that one day, sabi ko, fuck it. Sige, ayoko na. Ayoko na. Pwede naman explicit naman yung podcast natin. Parang, this is it. Ano yung deciding factor mo na parang, no, Yeah. I'll go. My values were challenged. And as a person na parang if I think you can test to that trends. Parang ilang taon naman tayo magkasama nung college. I'm not the best. Di ako yung pinakamatalino, hindi rin ako yung pinakamaganda or whatnot. But if nagiging personal na yung situation, no. Kasi from the start, trabaho lang to. But if it gets personal, that's the time na, no, ayoko na. This is not gonna be worth, parang tama na yung inalat ko na time dito. And without any anything planned after that day, yun, I resigned. Tapos I had to meet up with nung hapon I had to meet up with a person that I consider as my safe space, yung career coach ko. Hi CH, shout out sa'yo. Tapos parang kausap ko siya, yung parang pagkakakausap pa namin nun is, I was saying na ito yung magiging plan ko, ganyan-ganyan. Sabi niya, ikaw bahala. Tapos parang sabi ko na lang na, ginawa ko na ginawa ko na, I resigned. Parang okay na ako. I got out, ganyan-ganyan. Tapos nung gabi, sabi ko, wait, I think I still need that comfort. Kumbaga parang sa comfort food, hinahanap-hanap ko pa rin yung company ng mga tao na magbibigay sa akin nung comfort na hinahanap ko. So, hindi ko alam kung natatandaan pa ni Poto, but that night, we went out. So, I met up with Pot, MJ, and Ran. So, yung may cry, hinayaan lang nila akong mag-run, hinayaan lang nila akong mag-cry. Lalo yung sa may Buendia, Pot. Piling ko, di mo na naman to natatandaan eh. Oh, umiiyak-iyak ako, tapos harap lang sila sa akin gano'n. Tapos, anong plano mo? Ganyan, ganyan. Sabi ko, wala. Oh my God, parang unemployed ako for sige pa. Tapos sabi niya, di ba may travel ka? Yung Indochina kami ni Ran after. So, parang, may travel ka, ganyan. Sabi niya, paano yung mo, savings mo? Alam mo yun, yung parang dun ko lang na, doon, nung patapos na yung gabing yun, doon nagfa-flash sa akin yung shit. Wala akong trabaho, wala akong plano. Sobrang leap of faith lang talaga yung ginawa ko. Tapos, parang, at although it was overwhelming, at the same time, it was kind of liberating. Na parang,
parang minsan ko lang naman 'to gagawin in life, yung maging alam mo yun, na parang walang plan, walang kahit na ano, Rebellious. bahala na, rebellious in a way na parang, "Sige, tingnan na lang natin." At like any Minsan other lang ba? mi hoy, oo, minsan lang yun. Minsan lang yun and nag-ano ako nun, unemployed ako for 3 months. So, parang medyo alam mo yun, yung parang 3 months nakapag-abroad ako kung saan-saan ako nag-ano, kung sino-sino mi-meet up ko na parang, okey, tama na 'tong in a way, rest na din siya. Okey na 'tong 3 months, maghahanap na ako ng work. And yung work ko nun, andito pa din ako sa company na yun until now. So, I think ano naman. At one point mo na-realize, Ikes, na yung pagre-resign mo Hmm, was worth it? at okey, huy, Kala mo walang follow-up alam mo, question. it was worth it nung nakikita ko na yung mga nakikita ko na or realize ko when I switch companies na parang I wasn't treated well pala talaga before. Kasi sobrang naging, "Uy, hindi, okay na yan. You can delegate that to others. You can," parang pwede akong mag-SL or pwede akong mag-leave na hindi ako kailangang mag-explain. Alam mo yun, na parang, okay. Kasi nasanay ako sa ganitong level yung tinatrato sa akin eh. Tapos when I got that kind of treatment, na parang, uy, parang, wait, okay. So, ganito Pwede pala talaga pala. pwede pala, ganito pala talaga dapat. So, I think, worth it siya. Sobrang worth it. And yung feeling nga na parang wala kang plano. I mean, hindi din naman ako yung sobrang organized na tao. Hindi rin ako pinaka-structured na tao. Parang, but then, in life pala talaga, parang yung mga spontaneous plan, mas masaya siya. Alam mo yun, na parang you get to live to the present, you get to parang wag mo nang mag-overthink kung ano yung mangyayari bukas. Kasi kung mangyayari yan bukas, mangyayari talaga yan. Hindi mo na yun control, 'di ba? So, there. Okay na ba? May follow-up question pa ba? This is your Natatandaan, intervention, Erica. oo, natatandaan mo, hindi mo pa rin ba natatandaan yung gabing yun po? Hindi, kahit may Lasing picture ba tayo. kayo nun? Alam mo naman, napaka-forgetful ko. Password ko nga, Oo, hindi ko maalala. true, true. Pero yes, medyo may alak na na involved nung night na yon. Pero yeah, that's for me. Very much adulthood experience. How about you, Renz? What's your Uy! Um, maraming beses, pero Mm, I think it's yung nag-migrate ako from Manila to here. Kasi syempre, sa Manila, doon na tayo lumaki, so we know the ins and outs, 'di ba? mm, Alam natin yung everyday na life, or alam natin na, oh, may hold-upper diyan, wag tayo diyan. You know, those simple things, alam mm, natin. Um, and then, yung nasa Manila ako, okay naman yung work ko, career kong career, tapos may love mm, life ako, 'di ba? Tapos yung okay ako, yung I can go out with my friends, I can mm, travel, yung talagang magaan yung buhay, mm, yung gusto ko. And then one time, yun nga, so I need to immigrate. Ayoko pa. So my mom was like asking me, ikaw na lang mag-isa diyan. Though my dad's there kasi hiwalay na sila eh. Pero ikaw na lang mag-isa diyan. Lahat kami nasa abroad na. Natatakot ako kasi maraming news. Alam mo naman pag nasa abroad ka, yung mga news na may hinold up, may pinatay, mm, may ganito. So parang my mom is thinking na baka ikaw na yan sa susunod. Parang ganon. So nag-aalala din, nag-worry din siya. So it's been a long time na sinasabihan niya ako na halika na dito. Punta ka na dito, mag-isa mm, ka na lang eh. Sabi ko, hindi, I'm okay pa naman eh. Kailangan natin ng mm, someone from the Philippines na kung sakali na uuwi kayo, you need papers, documents, mm, andito ako. I can do it. And yun nga, so nagkaroon ng parang urgency na I need to come here. So ayun, I left everything behind. I was supposed to go to Australia for work. Um for a long time, and then 1 year in Hong Kong. Doon na yung yan doon ako dun sa career na talagang mm, booming na siya. Um
Tapos kasama ko yung love life ko dun sa work. So parang medyo mahirap siyang iwanan kasi syempre yung roots mo nandun Tapos parang Mm. 3 years na ako sa trabaho, okay yung kinikita ko, walang negative Mm. for me. So parang bakit kailangan kong umalis? Mm. Okay naman ako. Yeah. Pero since as a Filipino, importante sa atin yung family. This is very true. Kaya parang sabi ko, sige, go. Pero syempre, kinausap ko muna yung love life ko noon. Sabi ko sa kanya, there's a possibility na, alam mo yun, something might Mm. happen. Sabi, hindi, pag-uusapan natin yan, ganyan, ganyan, ganyan. Okay, may story din yun. So, yun. So, iniwan ko lahat. Punta ako dito. O, syempre, at first, yung first 2 months, masaya ka kasi everything is new. Nag-explore ka. Ganito pala dito. Ang ganda dito. Tapos, pupunta ka sa place, yung mga nakikilala ka. So, parang, this is new. Pero, mahirap kumuha ng trabaho. Though magaan siya kasi I have my family here. So, dun sa mga mag-isa na nag-immigrate, saludo ko. Kasi yung homesickness, talagang papatayin ka talaga. So, I'm lucky that I have my family here. So, parang nakakagaan siya kahit papano. Pero mahirap kumuha ng work kasi umpisa pa lang, language barrier. Hindi sila nag-English dito. Yung side namin, French. So, kailangan ko pong mag-aral ng French. Tapos, so wala akong trabaho, nasa bahay lang ako, and then I'm taking care of my nephew. So, parang naiisip ko na dumating ako sa point na, anong ginagawa ko dito? Parang ganon. Bakit ako nandito? Okay naman ako sa Pilipinas. Yun yung comfort zone ko Parang makakain ko yung mga gusto ko, na nabibili ko yung gusto ko, yung mga friends ko, pag may problema ako, makakausap ko easily. So pagdating dito, wala akong friends. Though my family is here, pero meron mga topics na hindi mo naman masasabi sa family mo. Nasa friends mo lang masasabi. Ayun, tapos ano, uh, iniyakan ko yon na parang, bakit ako nandito? Anong purpose? May mga ganun pa ako. Anong purpose ko? Bakit ako nandito? May mga ganyan ako. Tapos, until such time na sobrang down. Sobrang na down ako kasi wala akong makausap yung alam mo yung sa akin na dapat sasabihin mo sa mga friends mo. Ayun, tapos, tapos, mag-iiba yung mindset mo kasi kailangan mong sumabay sa kung ano yung mindset nila dito. Kasi kung hindi, may iwan ka. So, nag-iba yung mindset ko, tapos naiwan na yung mindset nung ex-love life ko. So, parang lagi na kaming nag-aaway. Ayun. Tapos, Wala yung tissue ko sa'yo, dito, pero, hinahanap ko. hindi, pero ano ko siya, pero yun talaga yung, ano ba, ayoko siyang iwanan. Uy, baka marinig niya to, hindi ko siya share to. Kilala ko Ayoko ba siyang, yan? uy, ayokong siyang iwanan, pero kasi I have to. Kung hindi ako mag-grow. So, ang Yeah. naisip ko na lang doon, we have to grow separately for now. Kasi ikaw, you have career, meron kang, yung culture sa Pilipinas, alam ko, sige, mag-grow ka dyan. Iba kasi dito mag-iiba yung mindset mo. So, lagi na kami nag-aaway, parang, tapos, problema pa yung time zone. So yun, so hiwalay kami, for the better, though nag-usap kami. And then, ayun, in the end, makakasabay ka rin sa agos ng buhay. Tapos parang sa sarili ko, sinabi ko na lang na kailangan maging matatag ka kasi may ibang tao na nagki-care para sa'yo. Which is yung family ko, yung friends ko, minsan pag nagpo-post ako ng something, parang, ano na naman problema mo, ganyan-ganyan. So yun siguro yung pinaka-malaki na step away from the comfort zone. Kasi you're back to zero. Yeah. Ng everything. You don't have friends. Though I have my family nga, you don't have friends. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. You're still exploring. Tapos, you're meeting people pero hindi mo alam kung magugustuhan ba nila ako.
may mga ganun, magiging self-conscious ka. Tapos, syempre, ibang culture. So, dapat medyo 50-50 ka kung anong gagawin mo, hindi mo alam. So, parang walking on eggshells ka, parang ganon. Yeah. So, ayun. Pero ngayon, medyo nagkaroon naman ng progress. So may progress naman. Hindi naman medyo. So may progress naman. Nakakasabay naman ako sa kanila. Pero iba pa rin yung nasa Pilipinas ka. Tapos yung anytime na, uy, coffee tayo. May gusto akong pag-usapan. Parang gano'n. Iba yung Oh. physical touches ng friends mo eh. Iba yung hugs eh. Mm-hmm. Iba yung pag, okay lang yan. Alam mo yung pat on the back. Iba yun eh. Yung video call, oo, sige, fine. Pero iba yung, kasi physical ako na tao. So for me, importante yon na parang, hug mo naman ako, I'm sad, parang ganun. Lalo na yung mga down, heartbroken moments, yung mga ganyan. So parang, for me, hug, kailangan ko ng hug. Tapos parang nasa naka-video call yung ibang friends ko, sabihin nila, okay lang yan, ganyan, sorry, hindi kita ma-hug or something like that. So yun. So yun yung comfort zone. So pag umuwi ako ng Pilipinas, I'm meeting my friends kasi yun yung parang I feel at home. Na parang this is me. Ito ako, I can show everyone na uh, ito yung dito ako lumaki, ito yung original na ako. So ayun. So yun yung sa akin na biggest na step out of the comfort zone. So, follow-up questions. Yes, may mga follow-up questions. Follow-up question. How long ka na dyan? Pumunta ako dito 2015. Okay. So Tapos, almost 9. kaya mo na yan. Yung sa, past relationship mo, yung former partner mo, ilang years kayo before you decided to grow separately? 2 years. Magkasama kasi kami sa bahay. We're Mm-mm. living together. So, 2 years. So, parang every day, 2 years kaming together. So, alam ko it's not the same as the other relationship na parang more than 5 years or 7 years. Pero kasi siya yung tao na I felt na I am loved every day. Mm-mm. Tapos, have you tried looking for a new partner dyan Uy! sa nating Wait. naman? Uy! Ibang podcast na yan. Wait. Sa Ibang ibang topic episode yan. yun. Ibang Ibang topic. episode yan. Pero yes, I did. I Oh. did. Okay? How about Pero friends? iba kasi iba yung mindset. Iba kasi How yung about mindset. Iba yung friends? gusto nila. Friends, yes. Though maraming mga Pilipino dito. Pero kasi hindi siya katulad ng iba na sa Saudi na, kabayan. May mga ganun sila sa Saudi, sa Middle East. Dito kasi iba hindi eh. Parang, hindi. Ito lang yung circle ko. Ito lang. You don't belong. Oh. So parang yung mga tao dito, yung mga, lalo na yung mga lokal, yung mga Swiss people, meron lang silang 5 friends. Pag bago ka, you're not part of the circle. Pero sige, i-accommodate kita, pero hindi mo ma-feel na friend ka. So, aside sa parang ang laking sobrang leap of faith din talaga yan dyan. Kasi aside dun sa magsa-start ka as new, andun din yung language and culture barrier na hindi mo naiintindihan yung sinasabi nila and hindi mo na i-express yung gusto mong sabihin in a way True, na hindi sila nag-i-English. Yeah. Tapos alam mo sa trend, yung one time, may dalawang nag-uusap na mag-friends. Tumitingin sila sa akin. Hindi ko na naiintindihan, di ba? So parang, okay, may mali ba? Nako-conscious ako kasi tumitingin sila tapos tumatawa sila parang may mali ba? May meron ba akong may dumi ba ako sa mukha or mali ba yung suot ko for the weather? Anong problema? Tapos tumatawa sila tapos hindi ko naiintindihan. So parang ako, nako-conscious ako ngayon. Ginawa ko, umuwi ako. kasi kasi parang hindi na lang ako lalabas, parang ganun pa, kasi hindi ko naiintindihan eh. So parang yung self-esteem ko sobrang baba.
Mm. So, more than 6 to 8 years ka na dyan, halos tama, no? Yeah, Feeling mo ba ano ka pa rin? People around you treat you as a foreigner pa din? Mostly ng mga nami-meet ko kasi, mga expat din. Mm. So Ah, parang we consider ourselves na foreigners tayo. So yung mga for example, meron kaming board game group, parang gano'n. So lahat sila expat. So hindi ko naman nafi-feel na out ako. Pero meron lang instances na parang Asian ka kasi. May Ah, gan- may pero ganon. I mean, hindi yung ano, hindi siya yung parang on your circle like work or ano, pero yung mga tao sa paligid mo, like yung normal locals, they still Um as a foreigner. Sa tingin ko, oo. Kasi pinagtitinginan ka eh. Pero since ngayon na parang medyo stronger ka na, parang I don't care. Dead ma. Okay. Kasi naalala ko may isang episode dun sa Modern Family, kung nanonood kayo, yung nagpunta yung buong family nila sa Paris ata. Tapos si Mitch, lagi oo. siyang tinitreat as foreigner, like hindi siya kinakausap ng French, yung kinakausap as English kasi ginajudge siya dun sa Suot pananamit niya. niya. And then nung nagpalit siya nung damit, tas nagpaka-English or Mhm. nagkapagka-Paris person siya, biglang tinreat siya as parang local na lang din. Ikaw wala kang ganong adjustment like sa clothing or something. Sa clothing kasi hindi ako maarte. So, keber ako. So, Mm. parang I wear whatever I want. Doon sila dito, hindi naman sila ganun ka-judgy. Oh. Um, pero yung salita, yes, na it's always, if you're an Asian person, English lagi yon automatic. Totoo yon. Lalo Um. na yung itsura ko, sabi nila, Mm. Chinese, Chinese. Ni hao, ni hao. Have you experienced So, ano rin, sorry, naka-experience ka na ng like legit racist encounter? Meron ba dyan? what do you mean legit faces Like yung, encounter? I mean, yung as in, I think naman kasi sa Europe mas open sila eh, unlike sa US Wait, na may sorry. mga ano talaga, may mga, Mhm. may mga Karen, kumbaga, like you do not belong here, Meron. like sa public talaga. Diyan ba meron? Or have you experienced that? Or not exactly you, pero like andun ka sa train or sa bus na may ganung nangyari? Meron. So with my family, with my mom. So ano sila, usually yung mga ganyan yung mga matatandang tao na Swiss na hindi open-minded. So nakaupo kami sa train, ganyan. So syempre, so nagkakwentuhan kami, ganyan. Tapos may isang matandang lumapit. Sabi niya, umalis kayo dyan kasi gusto kong umupo dyan. Oh. So parang, nagbayad din kami ng ticket, parang gano'n, may ticket kami. Oo. Sabi, hindi, gusto kong umupo dyan. Ano ako eh, Swiss ako eh. Ano ginawa niyo? Oo, ano ginawa niyo? Eh di syempre nagalit yung mom ko. Baka na ganyan. So nag-usap pa sila, di ba parang nagtatalakan, ganyan. Tapos dumating yung controller ng ticket. Mm. Tapos sabi niya, sir, doon ka na lang umupo kasi nagbayad din sila. So ina-explain sa hindi, ano ako eh, dapat ako muna. First ako, isa-serve mo ako kasi Swiss ako eh, taga dito ako eh. Mm. Ganyan, ganyan. Yun, tapos sabi ng controller, hindi, ina-explain. So parang sabi ko sa mom ko, hayaan mo na, umupo ka na lang, let them speak, yung controller na mismo, kasi sila yung Mm. may power to explain eh. Mm. Mm. Ayun, tapos hanggang sa nagko-commotion pa rin, tapos hanggang naglalakad na yung matanda. So kayo pa rin So ang parang, winner. oo, pero syempre naman, 'di ba? Kasi yung mom ko nagsisisigaw na parang hysterical na, bakit mo kami paalisin? Ganyan, ganyan, ganyan. Nagbayad din kami ng ticket. Siyempre hindi papakabog So, si mother. ayun. Oo naman, true. So, Mm. parang ayun. So, ganun. Okay. Ayun, so yun lang. Any follow-up question? Wala naman na. Thank you for that wonderful answers and stories and everything. How Yeah. about you, Thank Pot? you. What's your Nako, story? Eto na nga. eto na nga. So nakaka-pressure. So, sige. Meron akong dalawang stories na related dun sa mga sinasabi nyo. Pero eto ko yung kabilang side ng story. Like first, yung sa work, 'di ba? May issue sa ano,
si Erica sa work niya, ganyan. Tapos, comfort zone niya yun, pero kailangan niyang umalis kasi nga ganun nga. Ako kasi, sa work ko, ito na rin yung comfort zone ko. Like, hindi siya stress. Okay naman, hindi rin ako ambisyosa na may gusto ng malaking sweldo. Pero sapat yung sweldong natatanggap ko. Yung mga tao sa paligid ko, okay din naman. Unlike naman kay Erica, wala naman mga nagger or something sa akin, ganyan. Or may mga people na negative na ganyan. Okay naman. Actually, okay siya. Ang tanging problema ko lang sa office, sa work ko hanggang ngayon is wala akong mat-treat nga na work friends. Like, yung mga tipong after work, huy, tara, ano tayo, gimmick tayo. Or, uy, tara, punta ka ng binyag ng anak ko, something like that. Or yung mga after shift na, uy, after shift, or ano tayo, sa weekend, long weekend, punta tayo sa ganito, ganyan. Lahat yun, wala ako. Kasi yung mga people around me, it's either hindi sila mahilig sa ganun, or feeling ko parang outsider din ako. Until now. Like, meron lang ako mga nakakausap, isa, dalawa, ganyan. Tapos nakaka-travel sa labas, ganun. Pero yung legit na work friends, yun yung wala ako. At yun yung hinahanap ko. Like, I wanted to have work friends. Like, yung katulad sa'yo, Ix, diba? May mga ganyang levels kayo. Yung kala MJ, mga ganong levels na work friends. Gusto ko magkaroon ng ganon. Tapos, ilang beses kung naisip na mag-resign, na hanap na lang ako ibang work para magkaroon ako ng legit na work friends. Yan. Yung mga, alam mo yun, yung pag long weekend, di ba, nagpupunta sila sa Boracay or Zambales, something ganyan. Wala kasi akong ganun. Pero, tuwing andun na ako sa point na gusto ko na mag-resign, gusto ko na maghanap ng ibang work, natatakot ako na ba't ako aalis para doon? Okay na nga ako dito. So, na-stuck ako doon sa decision na mag-resign. So, hindi pa rin ako, until now, hindi pa rin ako nakakaalis doon sa work ko. Kasi ang kino-consider ko, ang issue ko lang naman social life. Sa work-related social life. Sabi kong ganyan. Ang arte ko naman, ang dami-daming walang trabaho. Ang dami-daming nahihirapang magtrabaho. Ang dami-daming may gusto ng ganitong sweldo. Ang dami-daming kayod kabayo na pero below minimum yung kinukuha. Tapos ako magre-resign ako, maghahanap ako ng trabaho. Kasi wala akong social life or wala akong work friends. So, napaka-entitled. Pag nandun ako sa point na naisip ko na napaka-entitled ko pala. Parang ang kapal ng mukha kong mag-isip ng ganun. Kahit na welfare ko yun na iniisip ko. So, pag dumadating na yung ganung negative, talagang parang ninanag ko yung sarili ko. Nag-stay na lang ako. Na, dyan ka na lang. Naku, maghanap ka ng ibang paraan para mapasaya mo yung sarili mo. So, napupunta tayo sa pagpiprito ng itlog. Tsaka ng kanin, ketchup, nor seasoning, gano'n. Yan. Pag minsan dumadating siya. And then yung sa ano naman. Everyday food mo to. Oo, nagpunta ka agad sa food. Tapos yung kay ano naman, yung kay Renz, yung pag alis niya sa Pilipinas, paglipat niya ng para makasama din yung family niya. Pero alam mo yung mga comfort friends niya and comfort partner, iniwan niya yung mga bagay nila. So, ako kasi din, ngayon, nakatira ako dito sa kapatid ko sa Makati. And then, again, ganun ulit. Pag nandito yung kapatid ko, kasi minsan wala siya dito. Pag nandito yung kapatid ko, spoil ako sa pagkain. Like, pag magpapagrab siya ng food, kasama ako. Pag mag-grocery ka, minsan, katulad kanina, grocery kami, diba? Kuha ka lang ng kuha. Lagay ka na nalagay sa grocery, diba? Tapos siya yung nagbabayad. And then, may internet,
may aircon, naka-condo, may cable, malambot ang higaan, may sariling banyo. Alam mo yun, nandun na lahat sa'yo. Tapos wala kang binabayaran. Kasi para kang may tatay na na super yaman na bigay lahat sa'yo. Pero andun na naman sa point na bakit yung iba independent na? Kasi I don't consider myself as independent pa eh. But andun yung iba may sarili ng condo, may sarili ng bahay, tas they live alone na, they can do whatever they want. Although I can do whatever I want din naman. Basta solo flight na sila, they can consider or they call themselves as independent. So andun na yun ako sa point na may isang personality naman umalis ka na kasi, mag-research ka na ng apartment, maghanap ka na ng tapos lumipat ka na para makontrol mo na rin talaga sa sarili. Tapos maobliga mo na yung sarili mo sa mga bills, ganyan and everything. So ginawa ko yun. May one time na yung di ba si Ike's remember si Ran lilipat na from Pasay to Etivac. Tapos yung inuupahan nila, pina-hold namin saglit yon kasi dapat lilipat ako doon, kasama ko yung isang friend namin, si MJ. Tapos mangungupahan kami. So, ayun. Tapos, lahat yun nilatag ko na magkano yung monthly expenses ko sa bahay. Tapos, nag-research na ako ng plato, lalagyan ng plato, baso, kalan, lahat yun, sofa, You're ready. kutsyon, lahat nilista ko yun. Tapos, kinoconsider ko yung monthly bills, ganyan. Tapos, nag-chat na ako sa kapatid ko. Sabi kong ganyan, bala ko nang lumipat. Gusto ko nang ganyan. Sinabi ko na lahat yun. Ang drama pa nung sinabi, kasi chinat ko lang siya, hindi ko siya kinonfront eh. Ang dami ko nang sinabing ganyan. Ang sabi lang ng kapatid ko sa akin, ang arte mo. Pero bahala ka, desisyon mo yan. Tapos meron siya isang bagay doon na medyo nakadurog ng puso ko na, basta wag mong dalhin yung kama mo. Kasi meron akong folding bed na may kutsyon. Basta wag mong dalhin yung kama mo para pag umuwi ka, may hihigan ka pa rin dito. Tapos after na after a day, hindi na kami nag-usap muna. Kasi nag-research pa ulit ako eh. And then, the next day or the 2 days later, nag-chat siya na, bakit mo gusto lumipat? Libre na halos lahat dito, ganyan. Doon magbabayad ka ng internet, dito hindi ka nagbabayad ng internet. Doon magbabayad ka ng kuryente, dito hindi ka magbabayad ng kuryente. Doon wala kang aircon, dito may aircon ka. May sarili kang kwarto dito, doon wala kang sariling kwarto. Bakit anong gusto mong patunayan? Kasi desisyon mo naman yan pero gusto ko rin maintindihan. Parang ganun yung gusto niyong point. Tapos doon ko na rin na-realize naman na eto na yan naman si Negapot na ang entitled mo, ambisyosa ka na naman. Hindi ka naman sinisingil, hindi ka naman nga kinakatulong dyan eh. Ba't ka lilipat? Kasi gusto mo ng sariling kwarto, may sarili ka ng kwarto. Para saan? Kanino mo pinoprove yung sarili mo? Na to be honest, yung bahay namin, itong tinutuloy namin, parang ito na rin yung comfort place ko. Like, sobrang relaxing dito. So, yung mga, yun eh, so at the end of the day, hindi rin ako nakalipat. So, napikon sa akin si MJ. Kasi hindi rin siya natuloy. At na-name drop na naman po si MJ tonight. Kasi hindi naman siya natuloy. Sumama loob sa akin noon. Kasi kala niya mindset na kami doon eh. Ganyan. So, yun siguro yung difference ko or yung isa sa mga bagay na inaano ko sa inyong dalawa. Kasi all these years, na-realize ko na nung binubuo natin tong topic na to, takot pala ako umalis sa comfort zone ko. Kasi dahil kay Negapot siguro. Kasi feeling ko hindi pa ako ganun ka-adventurous, hindi pa ako ganun ka-rebellious para umalis dun sa comfort zone ko. Kasi feeling ko nga, childhood or ganyan-ganyan something is parang parang inaano ko yung sarili na before you expose yourself outside your comfort zone, kailangan alam mo muna sa sarili mo na buo ka or okay ka.
Kasi baka ang hirap pumunta dun sa gera na wala kang bulletproof vest, walang bala yung baril mo. Kasi baka nape-pressure ka lang na lumabas sa comfort zone mo. Ganun mga level. So, ako parang sinasabi ko naniniwala na ako sa sarili ko na hindi pa ako ready talaga na umalis sa comfort zone ko. Or sometimes, na ano ko din na, kailangan ba na umalis ako? Yeah. Yun lang. Yeah, I totally get it. I think if I can add, nandun na kasi din tayo sa age na yung independency is kind of a symbol na dapat at this age, andun pa rin yung social norm kasi na at this age dapat independent ka na, dapat you're not, although we're not a Western country, may ganung ano na, oh, dapat wala ka na sa poder ng family mo. But then again, at the end of the day, like what you said nga, importante ba? Kasi kapag we do a self-check or a self-assessment of the situation, ano bang mas importante? Kasi in my situation, yung pag-leave ko ng comfort zone, ang importante doon was myself, yung values ko. With Renz, ang important doon for him was his family, to be with his family. And if yung yung naisip mo na what's more important, if nag-a-align siya dun sa possible na outcome nung scenario, then go for it. But if it doesn't, like sabi mo nga, importante ba to? Was Yeah. I just being pressured by Exactly. other people? Then it's not worth it's not worth risking. Kaya nga sabi ko, di ba, why living out of your comfort zone is sometimes necessary kasi at the end of the day, it's still gonna be your choice. Ang problema nga rin dun sa ano ko is, yung nagpe-pressure sa akin na lumabas sa comfort zone ko is yung sarili ko din. Mm, Kasi siguro True. siguro dahil pinaglihi ako sa inggit. May pagka-inggitera, may pagka-ambisyosa. Ang dami kong alter kasi sa loob mm, ng katawan ko. Yung mga ganun, sarili ko lang yung nagpe-pressure talaga na lumabas ka sa comfort zone mo. Kasi yung sa'yo, ay, trabaho talaga yung tao sa paligid mo eh. Sila mm, yung negative energy sa paligid mo eh. Yung kay Renz, kailangan niyang piliin yung pamilya niya eh. So, merong basis eh. Yung sa akin kasi, wala talaga. Walang kumakalabit yeah, sa akin. Walang nag-aaya sa akin na, hoy, halika na dito, girl. Ganun. mm, Wala eh. Ang nagpo-push sa akin or nagbe-pressure sa akin yung sarili ko. Kaya mas nakakapikon siya. Kasi di ba mm, hindi, ang hirap kalabanin ng sarili mo. Lalo na mm. pag, lalo na pag baliw ka katulad ko, di ba? Kaya With that, ganun. I think I think ang next point na natin is that since you're having that kind of talk with yourself then, what's your advice naman for not just for yourself, but ito yung mirror ni Tito Boy, charot. But what's your Wow, may pa-mirror. what's your advice for other people that are may mirror talaga siya. Oh, may Um mirror. are thinking of getting out of their comfort zone? Like, ano yung advice na, given na you've had that experience na in life? Let's start with Renz. Yee! Go, Ren. Uy. Uy, ako. Mm-hmm. Advice for, kasi alam mo, for me, depende sa age kasi. Kasi merong mga, like, when, nung mga bata pa tayo, we want to work. Alam mo yun? I need to earn money kasi gusto kong bumili ng ganito. I will work sa Mm-mm. fast food. Yung Yeah. mga, yung mga ganun tayong scenario sa utak. So, depende sa age. Yung mga bata pa na nag-aaral pa, I would suggest that stay where you are. Yes. Yeah, kasi in the future, mamimiss nyo yan ng sobra. Mamimiss nyo na wala kayong problema, nag-aaral lang kayo. Problema nyo lang, love life, friends, and that's it. Doon lang umiikot yung buhay nyo eh. Usually kapag high school ka. Pag nag-aaral ka, yun lang eh. Hindi mo naman problema yung money eh. Kasi may allowance ka eh. Yeah. Um, so I would say yon. Pero tapos din sa mga young adults like us, mga young adults like us, um, don't be afraid to step out of the comfort zone. Yes, I know.
it depends sa tao if Mm. they're ready or not. Mm. I know na kailangan mo to think through this Mm. before kasi pag umalis ka, you need to be strong eh. You need Yeah. it's independency eh. Yun doon natin ina-associate yung outside the comfort zone eh, yung Mm. independency. Kung lalabas ka na dun sa real world, I would say parang Mm. ganyan. Pero eventually, kailangan mo ring isipin na kahit anong mangyari, you can always go back to your comfort zone. Mm. Um, kasi like your story po, may higaan ka pa rin dun sa Pangit. dun sa dun sa bahay, dun sa tinitirahan mo. So Mm. yon, I would say be strong, be courageous to step out of the comfort zone, but do not forget na you can always go back to where you were safe. You feel safe. Oh, ang ganda nun. Thank you so much, Renz. Ako naman, kahit di niyo tinatanong, hala, um, Okay, Pabida go. din. pabida din. Ako naman, Katanungin kita actually, nagsalita ka lang. sige, Ikaw tanongin mo ako, naman, dali. Alex. Okay. Thank you, Renz. Ako naman, I think tama ka dun sa it comes really with age eh. Kasi sa atin, syempre especially sa atin, Renz, like nung nangyari kasi yun, hindi pa rin naman tayo like yung sa adulthood eh. Kumbaga medyo bata-bata pa naman tayo nun. But dito kasi papasok din yung level of self-awareness mo and how you really know yourself. 'Di ba? You have to really do a self-check or a self-assessment of what's more important. Babalikan, alam mo, this past few years, ang lagi nagre-resonate talaga sa akin yung tanong ko lagi sa sarili ko na ano mas mahalaga? Kasi 'di ba, when making choices, dun ka babalik eh. Ano bang mas mahalaga sa'yo? Ano bang mas mahalaga sa akin? Ano bang mas mahalaga at present? Then dun ako Puso o magpo-proceed. pera? Pera, ay mali, puso pala. Hala, Ah, pera pala. Tera, Sorry. tera. Pe- and then do a self-check, do a self-assessment. Although kasi there is thrill with not knowing what's gonna happen. 'Di ba? Like yung just jumping, taking that leap of faith, just risking it all. Andun din yung fear. 'Di ba? Like andun yung fear. But if yung puso mo or if ikaw o ano ka na, you're not sure if you're gonna be ready. Pero, kasi, dito din papasok yung we'll never know when we are gonna be ready, di ba? Wala namang ganung ano talaga. Eh, yung wala life, namang ready. wala Yeah. namang ready. In life, wala naman talagang, walang manual, walang instruction. You get to figure it out on your own, di ba? As it happens. So, just do it. You're afraid, but do it afraid. 'Di ba? Parang the real courage comes with doing things, being afraid, having that fear na ano ba to? Um, magiging successful ba ako dito? Worth bang i-risk ko to? Pero again, wala namang nakakaalam eh. So, kung ano yung nafe-feel mo at that point, then just go. Do it. Sabi nga ni Renz, 'di ba? You can always go back. But if you're not able to go back, just create your new comfort space or comfort zone, 'di ba? You've Oh. created that from the past and kayang-kaya mo yung gawin ulit. 'Di ba? Or mag-create ng bago, entirely new. So, ayun. How about you, Pot? Sa akin, syempre, bilang bida-bida. Um, Siguro don't be pressured kung sino man or kung ano man ang pressure sa paligid mo. Kasi kaya nga siya naging comfort zone. Kasi para sa iyo yan. Kasi sa panahon ngayon, less stress is no stress. So, bakit mo kailangan isipin agad-agad na umalit sa comfort zone mo kung hindi mo pa naman kailangan or hindi mo naman kailangan. Kaya nga siya personal comfort zone mo yun eh. Although, kaya din ang sabi ni Ike's, you can always create a new comfort zone for yourself. Like, lumabas ka sa comfort zone na to. Like, for example, si Renz, pumunta siya ng Geneva eh. Tapos, ang dami niyang iniisip way back tungkol sa Pilipinas kasi andun yung comfort zone niya. Pero dahil
ang tagal na ni Renz sa Geneva. Siguro kailangan niya i-rediscover yung sarili niya na sa Geneva, gagawa ko ng sariling comfort zone ko. Parang yung background ni Erica, yung circle mong ganon. Ito na yung comfort zone ko ngayon. Pero yun nga, sa other aspects, kung hindi mo ba naman kailangan, wag muna. It doesn't matter kung ilan taon ka na. Kahit sabihin mo ng 34 years old ka na. Lahat naman tayo 34 dito, di ba? Yung kakabatch tayo. Huwag ka naman nag-age reveal. Di ba naman yan? sorry. Kakabatch tayo. Young adults. Young Young adult. adults. Lahat naman tayo dito young adults, di ba? So, yun. Wala sa age yan. Kung hindi ko din discredit sinabi niya. Pero wala sa age yan yung comfort zone. Basta kahit gaano ka pang katanda, kung hindi mo naman kailangan mag-step out, stay ka na lang dyan. Ang pinaka-importante kasi dyan is yung self-awareness mo sa sarili mo na hindi naman ako nakaka-harm dito. Tsaka hindi naman ako nada-down. Kasi kadalasan, kaya din naman natin mag-grow inside our comfort zone. And in life din, hindi naman din tayo nare-require na lumabas sa comfort zone. Wala naman sa lesson natin yon sa buhay. Ang lesson lang natin sa buhay ay maging masaya. Paano po kung charot may follow-up pa pala? But that's for a different episode. I think that wraps up our episode for tonight. Thank you so much. Oh my God, parang kahit maiiyak, may post-podcast session pa. Charot. But round of applause. Thank you so much, guys. Thank you so much, Renz, for thank you very much. You're welcome. We're looking Thank you forward too. for that Toblerone. Just lang. Gcash or Toblerone? Uy, nakikinig talaga siya po. Mag-usap kayo ni Ike's. Kasi sabi mo parang para may pambili ng mic or something. May mga ganun eh. May mga ganun kayong hanas. So, I was just thinking, Oh my God. But let's see. Ano yan, Pot? Wait, naiiyak ako. Oh naglalagay my ng Tiger Balm. Naiiyak ako, update. But ayun, thank you so much, Renz. I know sobrang magkaiba yung time zone natin. But thank you. Hopefully, next time, since alam ko, sabi ko naman kay Pot, marami akong friends na naka-line up kasi marami akong bidabidang friends like this person right here. Just like you said, Renz, you can always go back here in our podcast for the new topic. Thank you. Yes. Monumental to kasi ikaw ang first guest namin sa aming rebranding season 2 na pinamagatang Question for All with Ike's and Pot. And again, this is Pot from McKetty. This is Ike's from Etivac. And this is Renz from Geneva. Yay! Oy, wait, shout out tayo. Quick shout out tayo. Since shout out lang tayo. So, Renz, yes, the floor is yours. Shout out mo na yung meet mo mamaya. Charot, uy! Ay, sorry. Yeah. Naka-record to. Kakat ko yun. Charot. Okay, actually, go. Hindi. Kaya ko siya kinatanong si Ike's. Ike's, anong oras ba yung anong oras ba tayo mag-record? Kasi may imi-meet ako after. May imi-meet siya mamaya. Ganda siya. Hindi ganun. Hindi. Ano lang, mag-hangout lang. Burger na lang, burger. Burger, yes. Ano, taco. Taco. Shawarma. Iba yung image na nagpo-form sa isip ko. But go ahead, Ren. Shout out ka na. Sinong mga gusto mong i-shout out? Yes, okay. So, shout out first, Babaylan. Hello, I know you guys are listening. Hi, shout out sa mga Babaylan. And then, so if, hindi ko alam kung maririnig na to. Wait lang. UP Babaylan ba to? O hindi?
May sariling babaylan ng Oh, PLM. PLM Babaylan. yes. Kala, PLM UP lang alam ko, Babaylan. sorry, Yes. sorry. UP Babaylan to. Yeah, Tiago, shout out kay Tiago in Geneva. Vamos a ir logo. Sinto falta de sair come voce. Okay? Ala, si bakla. Ay, na ano tayo? Mm. Ako Hindi, naman. kasi sinabi, sinabi niya kasi. So, yeah. So, ayun. So, shout out sa lahat. See? Yung, for context po, yung babaylan, ano yun, college, college group nila Renz yun. Which is, may mga mutual friends din ako. Alam mo, Renz, mag-compare tayo. Kasi di ba, inaanak mo din yung anak ni Boots? Oo. Oh, so, marami din akong friends dun sa babaylan group eh. I think, worth chikahin natin kung ano yung history ng babaylan na yan. But, that's for a different episode. Yes, exact. So, meron kaming mga different group, pero pag nagsama-sama kami, magulo. It's like fun. Fun. Kasama ka ba nung nag-ondoy? Nung ondoy? Ako pa tinatanong. No. Ano residence? Hindi. Wala ka nun? Nung... Hindi ako pumasok noon kasi 'di ba I'm from QC. So, Oo. umuulan na siya. So, hindi ako pumasok doon. Pero, kasama ko sila Rainen, Oo. na nag-ano kami ng Red Cross. Oo, yung after na nung sa Ondoy. Yung after na nung Ondoy. Yung kasabay ko nun po, mostly mga babaylan yon, yung mga, si Jackie yun. Si Jackie yung nagsabi na, naglalakad kami, sinusuong namin yung luneta na sabi ni Jackie, kaya natin yan. Kasi matangkad yung, I mean, not matangkad, but hanggang tuhod lang ni Kuya yung, yung baha. Pagdating namin doon, andito na parang bewang na ni Jackie, kasi di ba maliit si Jackie. She's like, like 4'5". Oo. Oo, na parang malalim na pala yung part na yun na Luneta. But yeah, so yun, for next episode natin yung mga college memories Ayan. namin ni Renz. Yes, exactly. So yun, so shout out sa lahat ng mga here, especially my family. Ron, hi, Miko, si Miko yung nagsabi ng ita-translate na lang daw niya. Oh, So, hi Miko. yeah, so hi Miko hi, from Miko. Hola, Miko, hola. Ay, Hola. hola Spanish ba? pala. Yeah. Si Pancho pala. Simon, hi, you're here. I know you will listen to this pag shinare ko to. So Simon, hi. Colin, hello. Alex, I just met you pero okay. So, how about you, Ike? yeah, ayun. And then, Go. Ay, sorry. Go. Go, shout out, Ikes. No. It's okay. Ako, of course, syempre shout out. Kung may babaylan, may brads din. Yun yung counterpart, may brads din. So shout out sa mga brads. Meron nagsischedule na may pakalendaryo na si Jervin, kailan kayo available on December. Kasi mga doctors yun, so kailangan Christmas i-schedule party. na Christmas party namin. So, shout out sa Brad. Shout out din, of course, to my Panda community. As a friendly girl ng college. So, si Nagiga ito. Hi, Gigs. Hindi ko sure kung nakikinig ka ngayon, but she's preggy. Uy, in-announce ko talaga dito. So, rest well. Congrats. Sino pa ba siya shoutout ko? Si Mucha. I know, Cha, nakikinig ka dito. I know alam kong sa pulsa itong getting out of your comfort zone. So, I hope this episode helps. Sino pa bang isa-shoutout ko? Yun lang for me for today. And thank you. Again, thank you dun sa mga nakikinig talagang usual listeners namin. Si Doc Hannah, si Hannah Rubio, piniem ko siya kanina. Sabi ko, kasama ko si Renz ngayon. So, hello daw sa'yo. I'm looking forward for Doc Hannah to be in this podcast. Yeah. Ayan. Hannah, if you're listening, next ka na. Uy, ayan, lagot ka, Hannah. And ikaw po, sino shoutout mo for tonight? Syempre sa shoutout ko ang aking mga dear friends na si Sarah, Angela, Shaiming, at Daylin because today is Teacher's Day! Yes, Teacher's Day dito sa Pinas, Renz. Oo nga, Happy Teacher's Day sa lahat Happy ng Teacher's teachers, Day. especially sa
AB Babes. Kala nyo kayo lang may grupo. Meron kaming grupo. Mga AB 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 Babes. babes. Kasi di ba may AB Babes? Kami AB Oo. Babes. Kasi Bachelor of Arts. Ang witty nun, ang witty Oo. nun. And So may mga AB Babes, Happy Teacher's Day. And yun lang. So, alam ko namang aanahin mo din to. So, happy Teacher's Day din sa'yo kahit hindi ka practicing. wait, ayun pala yung wallet ko. Happy Teacher's Day. Lalabasan sana ka ng lisensya. Wala Ng yung wallet ko lisensya. dito. Meron ako Walang- lisensya. Kaso ang layo ng wallet ko. Ayun lang. You Thank should have a gift, Ikes. Ano? For him. Kasi nga Teacher's Day eh. Uy, Di ba nabigyan na usually, ako. Bibigay Ay, tayo nabigyan ko ng na siya nabigyan ko na siya nung, naluto mo na ba yung gift ko? Naku, alam mo lang, Ike. Ay, nako, sige, later na yan. But again, Live chicken ba tong gift mo? Longganisa naman. longganisa. Shoutout Longganisa dun sa lang. office mate ko na nagtitinda ng longganisa. Yun lang, thank you so much. For today's wrap up, balutin mo na, Ike. Charot. Ayun na nga. So, thank you so much again for listening to this episode. If you have any experiences of getting out of your comfort zone, chika nyo lang yan dyan sa baba. Comment section, wow, YouTube. Comment nyo lang yan dyan. And we'll post it basta soon. Yun lang. Bye! Bye! Bye!